Yes, yes, yes. Magandang morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. It's official na. Ipangtatapat kay BP Sara o kay President BP Sara. Ano ba talaga Kuya Goods? President na ho. Wala nang BP. Oo, ipantatapat daw kay President Sara Duterte. Itong taga Bicol. Oo, kayanin niyo kaya si President Sara Duterte? Yan ang aalamin natin. Kasi sa survey, lumabas yung survey nito, nangungulilat na ito. At alam natin, baka ito ay gamitin, no? Kita niyo man sa picture, baka gamitin ng administrasyon na baka siya yung pinakamalakas na pwedeng ipantapat kay President Sara Duterte. Kakamali ho kayo Huwag kayong papakasiguro. Oo. Dahil universe na ang kumikilos, baka mapahiya din kayo. Ah, tignan nyo yung mga komento nyo sa inyong mga pahina. Pinagtatawanan na lang ho kayo. Solar Float Mayor Robredo as potential match versus President Sara Duterte. Hindi ko na siya bini-BP kasi nararamdaman ko na 100% o higit pa na siya talaga ang uupo. Ano kaya mangyayari dito sa mga yung mga walang tigil na bumabanat kay BP Sara? Ano kaya mangyayari sa inyo? Hanggang ngayon binibiran niyo pa rin eh. Sabagay ganyan talaga ang politika. Ang laro ng politika, pabagsakin ang kalaban para hindi na ho makaupo. Oh. Meron bumanat na naman, yung pangit na nagpapanggap na isang pastor. Ah, nag-file ng ika-4 na impeachment. So hindi ho yan sa number, sa dami ng impeachment case. Sa sustansya ho yan. Masustansya ba yung hinain nyo? Ano yung hinain nyo? Sige nga, ano yung complain nyo? Parehas din nung nakaraan. Ano yung kinumplain ng mga bayan-bayan? Yung paglulustay na 125 million. Anak kayo ng tipaklong, ginagamit nyo ba yung utak nyo? Pag-iisipan kayo ng hindi maganda ng Supreme Court. Bakit kayo nanggigigil sa 125 million samantalang yung bilyong-bilyong ninakaw, hindi nyo man lang maimbestigahan yung mga nasasangkot? Sige nga, di lalabas lang pampolitikang agenda nyo. Kakalungkot kayo dahil ginagamit nyo yung mga may utos sa inyo na walang makatuturan. Sunod kayo na sunod. Tuloy natin to. Ano pa? Ang tandem daw na mangyayari sa 2028, Sara Aimee, Sara Bam. Ano ito? Spekulasyon sa magiging busy ni BP Sara umiinit. Teka lang Sara Aimee, Sara Bam. Yan daw yung mga, hindi ba pwedeng Sara Marcoleta? Hindi ba pwedeng gano'n? Hindi ba pwedeng Sara Bongo? Hindi ba pwedeng gano'n? Hindi ba pwedeng Sara Robin? Nagtatanong lang ho kami. Kasi, anak ng bogi naman Ito spekulasyon lang naman. Sariling gawa. Sariling gawa ba nila ito o nagpapataas lang ng alam nyo kasi ito pag nabanggit si President Sara tapos itatandem sa kanya, tataas ang ratings nun malamang. Mapapag-usapan eh. Mapag-usapan. Kung ipantatapat nga ito si Sara, si Aimee, pantatapat, kung itatandem, Sara Aimee, hindi naman masama. Kaso nga lang talagang, ano ba ang sabi? Buti nga, okay na nga nakapag-senadora pa Hindi naman sa akin question. Pero mas bet natin si Senador Marcoleta Bakit hindi kaya pwedeng sabihin nilang Sara Marcoleta? Mas maganda pakinggan, Kasi yung iba tahimik pa ayaw pa nilang lumabas kung gusto nilang makitandem. Oo, kasi maraming aawit diyan. Marami talagang kasi 'pag dinala ka ng President Sara Duterte, pasok ka na. 105%, 200% mo na. Papasok ka. Oh.
'Di ba? Very good strategy, Prof. Tequia, sa pagtakbo ni VP Sara. Talagang very good dahil 'pag 'yan, ah, ay, natuloy na, ah, kahit nga bukas, may lalabas na resulta, Ang lalabas yan, Sara Duterte, President of the Philippines. O, simulan natin 'to. Ito na yung pantatapat. Sa gitna ng umiinit na mga usap-usapan para sa 2028, muling gumalaw ang mga piraso sa chessboard ng politika. Isang simpleng pagbisita sa Naga City ang naging mitya ng mas malalim na spekulasyon, mas malalakas na bulungan, at mas lantad na takot ng ilang kampo na tila naghahanap ng bagong kaalyado sa gitna ng nagbabagong ihip ng hangin sa politika. Kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakatakdang makipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Naga City Mayor Leni Robredo sa Sabado, February 21. Ito na tayo, Ito yung magkakasuhan. Dahil, ano ba nangyari dito? Tinalo ata ni parang magpipetisyon ata ito ngayon pupunta ka, kakamayan mo. Kung hindi ka ba naman takot na takot talaga kay President Sara, kukuha ka, susuportahan mo. Ano yan, pupuntuhan mo ba? Nagtatanong lang ho, Baka mabalita yan doon sa sinabi ni Congressman Erice na itong si Pinky at saka itong si Tutasan, ayun, napondohan, sabi doon sa video. Baka ganun na mangyari dyan. Tatanong lang ho. Hindi masama magtanong. Ito, kwentuhan to, Pupunta, sabi ni Auntie Clara. Pupunta para saan? Ano gagawin? Makikipagtulungan? Sabi ko nga sa iyo, kahit magsama-sama kayo, pagsamahin nyo na yung lahat ng kulay, dilangaw, pulangaw, bulangaw, tsaka yung mga loyalistang bubot, magsanib-sanib na kayong pwersa, ang kulay green ang mangingibabaw. Yan ang tandaan nyo. Hindi kayo mananalo sa isang agila ng Davao. Universe ang kumikilos para kay President Sara Duterte. Ayon sa Malacanang, bibisita ang Pangulo sa Naga City upang inspeksyonin ang anti-flood operation sa isang sapa bilang bahagi ng Oplan kontra baha. Yun lang ang binigay na impormasyon. Kung ano pa ang mapag-uusapan nila, abangan natin, pahayag ni Castro. Pinaghahandaan na ni Naga City Mayor Leni Robredo ang pagbisita ng Pangulo. Sa larawang ipinost ni Robredo sa Instagram, makikita siyang nagsasagawa ng ocular inspection for PBBM's visit, na nagpapakitang abala na ang lokal na pamahalaan sa paghahanda sa pagdating. Naku, pati ba naman yan, pag-aaksayahan nyo pa ng panahon. Pag pumunta, alam nyo, pupuntahan lang dyan. O makikiusap din yan. Na o sige, susuportahan ka namin, sabi ni Aling Ledesma. Pero pag nanalo ka, wag mo akong kakasuhan, Woo! Magaling din to si Aling Ledesma, Early arrangement ba yan, Aling Ledesma? Simpatya. Kumukuha na ho ng parang kumukuha na ng padrino ito. Natatakot, sobrang takot nyo ba kay President Sara Duterte? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Pagpasok ng 2026, hindi na nila tatantanan yan. Hanggang 2027, last minute ng eleksyon. Ganyan ang laro ng politika. Kaya susubaybay kayo sa YouTube channel na ito dahil mainit ang talakayan. Oo, meron dyan siraan. Ako, hindi naman ako naninira. Nagbabase lang naman ako. Nagre-react lang ako doon sa mga kabantutan na pag binibira si BP Sara o si President Sara Duterte, si President Sara Duterte ay tahimik lang. Oo, pero pag nagsalita si BP Sara, ang daming pumipiyok. Agoy! Ang daming umiiyak. Bakit kaya? Ano ba ang talagang kakayahan na itong mga ito para manira? Malaki. O kasi mga bayad-bayad yan 'Di ba? Makabayad, makabayad. Bayad-bayad. Buti nga yung ganito, reaction lang tayo at saka konting Sa kanila talaga matindi. Nagsisisigaw yung mga bulager. Nagsisisigaw na, nagmumura pa. Tapos sasabihan pa ng hindi maganda si President Sara. Hoy, sabi ko sa inyo, last nyo na yan. Bakit? Pag upo ni Bibi Sara, hindi nyo na magagawa yan. Totoo yan. Hindi nyo na kayang mura-murahin yan. Kasi ang tatapang nyo lang Diba? Solon Flow Sorbedo, a potential match. Sino yung potential match?
Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang itinuro ng ilang mambabatas na strongest candidate laban Naku, kay Vice President strongest. Sara Duterte na nag-anunsyong tatakbo bilang presidente sa 2028. Nagkataon namang magpupulong si Pangulong Marcos at si Robredo sa Sabado. May report si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng anunsyong yan ni Vice President Sara Duterte, naging usap-usapan kung sino ang posibleng itapat sa kanya sa 2028 presidential elections. Strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Lenny. You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga... Wow, Boss, kakamali ka ata ng ini-endorso. Ito, sasabihin namin kasi dati Maka Duterte to eh. Nagulat na lang tayo, biglang nag-iba ng destinasyon. Tapos, ngayon, ito sabi niya, dapat Leni Robredo. Okay! Sabi mo yan eh. Pero, baka mamaya, pagdating ng presidente na si President Sara, baka mag-iba niya ang linyahan mo Kami ho, sa totoo lang, napatunayan namin ng mga kulay nyo. Ano ba tawag doon? Mga unyango ba yun? Yung nagpapalit kulay, unyango tawag ba doon? Oo, tuloy mo. Panyo sa liberal. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Sa isang post, sinabi ni Senador Bam Aquino na hindi siya tatakbong Vice President sa 2028. Wala pang pahayag si Senadora Risa Ontiveros. Pero dati nang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang tumakbo bilang presidente o vice-presidente kung iyon ang mapagkakasunduan ng United Opposition. Magkikita sa Naga City si dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo at Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha roon. Sige lang, Kahit magsabi ko nga sa inyo, magsanib puwersa na kayo. Buong puwersa nyo na. Tignan nyo yung mga pahina nyo. Puro pinagtatabanan sila eh. Alam nyo, matakot na kayo. Dahil pataas ng pataas ang ratings ni BP Sara. Oo. Subukan nyo manood na ng survey. Meron akong napanood na survey talagang, Diyos ko po. Hanapin natin na. Kasi ito na ang lumabas sa survey. Talagang ibang klase ho ang survey ngayon 100%. May part 7, tingnan natin part by part na to eh. Ano kaya to? Ano natin to? May part. Pero gusto kong mapakita sa inyo, nagsosurvey na ho ang ating mga kababayan. Yung ibang vlogger ay nagsosurvey na ho. At inaalam na nila kung saan yung simpatya ng tao. Pero tapusin natin to. Nag-post din si Robredo na inspeksyon niya ang mga pupuntahang lugar ng Pangulo. Tanong sa Malacanang, may iba ba silang tatalakayin? Yan ang abangan nyo. Sa ngayon, sabi ng Malacanang, Masyado hindi pa pa kayong... napag-uusapan ang posibleng pambato ng administrasyon sa 2028. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa Wala po talagang pangangampanya o kung sino man ang Grabe, no? magiging kandidato sa 2028. Hindi pa Diyan ba yung pronouncement? Walang kagaling-galing, walang kasigla-sigla. Pero okay lang, dahil tansyado nyo na, kung hanggang saan lang yung kakayahan nyo. Pero dito kayo matakot sa survey na ito. Baka mamaya magulat kayo, wala atang pumutok na pangalan ng mga manok nila eh. Hindi natin gusto ko lang kasi napanood ko na nagsimula na ho yung survey. 2026. Ito yung survey. Survey, dito pa rin sa Mako, W. Sir, halimbawa na sir ba? Sir, halimbawa na sir. Survey lang, survey. Halimbawa lang kung tatakbo sa next election. Ba? Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic Rimulya, Leni Robredo, Ontiveros. Sino kaya iboboto niyo sir?
Sara Duterte. Yeah, yan na. Ayaw mo kay Martin Romualdez? Okay, dalawa. Thank you, sir. Tuloy sa kabila. Ito tayo dyan. Sige, kita. Survey lang naman. Survey lang. Halimbawa lang, magtatapos lang sa next election sa presidente. Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic Rimulya. Sara Duterte. Yun, Sara Duterte. Yan, thank you, sir, ha. So, panoorin nyo sa Sir Co-op. Okay. Ito tayo. Masurvey lang naman, Tibi. Halimbawa lang. Magtatakbo sila sa next election. Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, Leni Robredo at Ontiveros. Sino yung bubotong mo? Sara No, Duterte. kita nyo? Okay, Sara, lakas. Lakas Sa talaga. kabila. Yan ang Boss, ano sinasabi masurvey, boss? natin. Halimbawa lang, boss. Kung sila yung tatakbo ba, next election, boss. Kasi mainit ngayon yung politika. Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, Leni Robredo, Ontiveros. Sara Duterte. Thank you, boss, ha. Grabe. Sara Landslide Duterte, na. naku, ang lakas si Sara dito. Yes, survey tayo dito sa mga nagtitinda. Ate, pag-survey ate, sama ka sa vlog ko. Halimbawa lang ate, tatakbo sa next election si Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, Leni Robredo at Ontiveros. Ha? Oh, Leni Robredo. Ayan, Leni Robredo. Nakaisa. So mayroon isang Leni Robredo. Maraming salamat ate, ha. Sa kabila tayo. Nay, ate, pwede ba survey ate? Sama ka sa vlog ko ba? Halimbawa lang, kung sila yung tatakbo sa next election, Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, Leni Robredo, Ontiveros. Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic Rimulya, Leni Robredo. Sara Duterte. Ay, Sara. Maraming salamat, ma'am, ha. Survey lang naman. Ate, pwede pa survey, ate. Halimbawa lang, sama ka sa vlog ko. Kung sila yung tatakbo next election, si Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, Leni, Ontiveros, sino yung boboto mo ate? Ay, Sara po ako, sir. Sara. Wala kong mga final kung tatakbo sila, pero Sara. Sara, sir. Ayun, Sara siya. Landslide, mga kasama. Sir, pwede pa survey lang, sir? Halimbawa lang, sir. Survey ate, halimbawa lang. Kung sila yung tatakbo sa next election, presidente, Martin Romualdez, Sara, John Vic, Leni, Sara Duterte. Kita nyo? Ayan, thank you, ate, ha. Ayan, panoorin nyo sa vlog ko, ha. Sir Co-op. Thank you. Kita nyo? Ate, pasurvey at halimbawa lang naman. No? Kung tatakbo sila sa next election, ito sila, si Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, Leni Robredo at Ontiveros. Sino yung pipiliin mo, ate? Sara Duterte pa rin. Walang Ayan, cut ito yan, tayo. ha? Dire-diretso. Thank you. So, maraming sa panoorin Sir Co-op sa YouTube. YouTube tayo. Ate, pwede pa survey. Halimbawa lang naman. Kung tatakbo sila sa next election, presidente, Martin Romualdez, Sara Duterte, Rimulya, John Vic, Leni Robredo, Ontiveros. Sara Duterte. Sara, di ba? Dalawa. Thank you, ate, ha. Panoorin nyo sa YouTube, Sir Co-op. Tapos ka, ate. Survey, ate, halimbawa lang, ate, ba? Kung tatakbo sila sa next election, ate. Halimbawa lang naman kasi mainit na politika. Tatakbo si Martin Romualdez, si Sara Duterte, Rimulya, Leni Robredo, Ontiveros, Sara Duterte. Ayan, sama lang kayo sa vlog ko. Ate Sir ba, malaman natin kung sino yung malakas dito sa atin. Sara Duterte, Rimulya, Martin Romualdez, Leni, or Ontiveros. Dili, nasa vlog ka, Sir Co-op. Survey lang naman to, survey. Duterte o dalawang Duterte. Ayun. Grabe, no? Landslide dito. Landslide Thank you, na sir, talaga. sa Sir Co-op. Yan ang magiging problema na mga kalaban ni BP Sara. Talagang ilalampaso. Kahit saan, ha? OFW. Nagsasalita na rin sila. Lalo na dyan sa Amerika, Canada, lahat, all over the country. O galit ho sila kasi naramdaman nila yung pagnanakaw ng gobyerno na inubos ang pondo. Sino ba magliligtas sa pondo na yan? Sino magbabalik niyan? Si BP Sara. Sara Duterte. Dahil sa kanyang kakayanan, naturo ng kanyang tatay, kita niyo naman, bilib na bilib hanggang ngayon. Sino ang nagbigay sigla sa Pilipinas na naging Pangulo? Duterte lang, wala nang iba. Lumaki na ako ng ganito. Yun lang nakita ko. Kayo ba? Type nyo sa comment section. Sa lahat na naging Pangulo na dumaan, sino sa inyo ang pinakamagaling, pinakamaayos, pinagkakatiwalaan?
I-type nyo sa comment section. Sara Amy, Sara Bam. Spekulasyon lang ito. Pero sana naman, yung spekulasyon na ito, sana doon ako sa magaling. Yung lumalaban, yung may pangil sa Senado at sa Kamara. Walang iba kundi si Senador Marcoleta. Yan lang talagang nakitaan ko na talagang astig. Hindi naman sa pag-ano, hindi ho ako iglesia. Pero ibang klase yung ginawa ng mama na yan. Yung sinasabi nila traidor at mga dyan sa West Philippine Sea, mag-aral muna kayo. Tama lahat ng sinasabi ni Senador Marcoleta na wala pang mga mapa. Wala pa. Hindi mo masasabing atin kung hindi pa nakatala sa mapa. Tapos sasabihin nyo, traidor. Mga unggoy. Mabalik tayo. Sino, sa tingin mo, pwedeng ipangtapat? Survey ito. Dito tayo magsasurvey sa channel natin. Type nyo sa comment section. Sino gusto nyo? Sige. Pasok. Sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila nagpapataas ng kilay ngayon ang umuugong na Duterte-Aquino tandem. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ako si Sara Duterte. And the search begins. Kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Sa mga nakalipas na dekada, madalas nagmumula sa Senado ang kandidato sa dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Si Joseph Estrada na naging Vice President ni Fidel Ramos, si Gloria Arroyo na Vice ni ERAP, at si Kabayan Noli de Castro na VP ni Gloria. Pero sa most recent politics sa Pilipinas, mula sa lokal na pamahalaan ang mga naging vice-presidente, gaya ni Makati Mayor Jojo Binay na Vice President ni Pinoy at Davao City Mayor Inday Sara ngayon na vice ni PBBM. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at posibleng maging running mate ni Inday Sara. Una na rito si Senator Amy Marcos, na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Pagka umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara ay reconciliation lang. Pero bukod kay Amy, lumabas din ang pangalan ni Senator Bam Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition, na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakagulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Mas magugulat siguro ako doon. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028? Lumakas ang espekulasyon na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement para sa paglilitis dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration na nagpataas ng kilay ng mga kakamping at mga kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa International Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag. Magme-make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president ni Sara Duterte. Pero sa ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung yan nga ang patutunguhan. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Malalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Meron naman palang ugnayan. Ako po, maaari Ako, hindi ako hindi sa baka mamaya, pag kinuha nga, pero parang ang hirap mag-isip pag ganito, no? Pero kung malalim ang ugnayan, aabangan natin yan sa susunod. Sa pag-announce. Mag-a-announce yan, magkakabiglaan yan. Kasi marami ang gusto maging busy ni President Duterte, ni President Sara Duterte. Kasi sure win na talaga landslide. Pero sana sa tamang tao. Hindi natin sigurado kung ano ang kalalabasan nito. Kasi bakit kasi ngayon yung pinapakita na susuportahan nyo si VP Sara? Dapat dati pa, di ba? Bakit ganon? Tuloy.
Nang maupo si Digong sa Malacanang, hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM na katandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Amy, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-electionist sa 2028. At matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla. Ang gagraduate naman sa Senado na si Sherwin Gatchalian, posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Nako po. Bukod pa sa re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta. Para sa agenda. Nako po. Mainit talaga. Meron mga maghahangad talaga ng higher position. Pero itong isang malaking estratehiya na masasabing napakagaling. Very good ika nga. Bakit? Oo. Yung simpleng pag-announce na hindi pa dapat, marami kasing nagsasabi, hindi pa dapat malayo pa ang 2020. 2026 pa lang tayo. Kaya sinabi ni President Sara yan, para mapaghandaan nyo na. Oo, magpa-survey na kayo. Ito, nagsisimula na yung survey. At hindi yan basta-basta survey. Nag-landslide na ang survey. Very good strategy, Pasok. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin niya na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na, nakapirma kami dun sa una, pero napilitan lang kami, pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you like it or not, it's additional. Yung epekto nito sa impeachment, kasi alam natin numbers game ito, nakikita nyo rin po ba na sa hanay po na dyan sa, lalo na una, dyan sa Kamara, either dyan ba sa komite o di kaya sa kabuuan sa plenaryo, maiiba ang magiging tahak nitong proseso or itong impeachment case po laban kay VP Sara? Oo, maiiba yan. Saan ka naman nakakita? Ikaw ulit, ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan? Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto.
Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan, nagsasalita at nagtatanong, hindi ba magbabago ang iyong boto dyan? Ang balita ko, Admar, may 106 composed of party list and Northern Luzon Alliance, 106. Mababa yun dun sa 256. Tsaka marami na hong mga grupo-grupo kagaya ng Sara Riders Group at iba pang na-organize na mga grupo na may bilang, no? Abangan natin talagang magaling talaga yung plano ni President Sara Duterte. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, maraming salamat po doon sa nagko-comment na kung saan sila. Shoutout po sa inyo at mag-iingat po kayo. At laging tatandaan na huwag kayong boboto ng mga magnanakaw. Iboto nyo President Sara Duterte at kanyang mga aliado. Hanggang sa muli, like, share. Bye-bye!